napakarami ngayon ang nagpaabot din sa atin. Si BBM talagang buhay daw. Kaya ito lang po ang aking masabi kasi marami na po akong sinagot dyan ng mga katanungan, no? Kung gusto po natin paniwalaan na buhay pa si BBM, sana po mag-live silang dalawa ni Claire Castro. Kasi hindi talaga kumbinsido yung nakita natin sa GMA, yung reporter nagkamali. Kasi April 13 pa yun eh. No? Ang binanggit niya April 14. Doon nagkamali mga idol. Doon nagkagulo lalo. Kaya sa lahat po ng makapanood sa atin, itanong natin kay kaibigan kung buhay pa ba o patay na. Kaibigan, inyo? Marami pa rin nagpaabot sa atin kaibigan. Kaibigan? Wala si Linyo eh. Kaibigan? Ay, salamat. Na, balik tayo kay BBM. Dami nagpaabot. Tayo pa ang tinanong kung buhay pa ba daw. Oo, tama. Sabi ni Linyo mga idol. Alam po nyo mga idol, si kaibigan hindi po nagsasabi na patay na. At hindi po nagsasabi si kaibigan buhay pa. No? Pero tandaan ninyo, ito lang po ang tamang pagpapaabot namin ng ating kaibigan. Pakinggan nyo. Oo, tama. Alam po nyo mga idol, si BBM para makita sa buong mundo, sa buong Pilipinas, para walang hinala na patay na, buhay pa pala, di ba? Kailangan mag-live silang dalawa ni Claire Castro. Pagkatapos i-coverage ba, i-ano sa Senado na yun, nandun po si Marcolita, no? Yun po ang aking suggest at ang ating kaibigan para matapos po ang issue. Kasi marami po talagang nagsasabi si BBM daw ay nasa freezer na i-imbalsamo daw. Ang uban nag-ingon. Oo. Alam po niyo mga idol, nakita niyo yung mga kumakalat na mga video sa social media na si BBM patay na nung alas 12:51. Pagkatapos dito ninyo malalaman sila ang nagbuhat gyapon anak mga idol. Parang pang-i-scam pa rin ba? Alam kong mayroon po silang mga connection dyan sa St. Luke's, ang Marcos doon, para ito po ang ipakalat natin para magkaroon po ng ano yun, pang drama. Ibig sabihin nito kaibigan, buhay pa, di ba? Kaya hindi po tayo agad maniniwala mga idol na patay na, kasi si kaibigan mismo ang nagpaabot ngayon. Pwedeng ganunin po, ha? At saka si kaibigan mismo nagsasabi na noon, ayaw po natin na tayo po ang dahilan sa kapahamakan. O, tingnan po ninyo. Ang patay na mga idol, patay na. Ang buhay pa, buhay pa. Kaya sinabi ng ating kaibigan, pakinggan po ninyo na ang totoong magbibigay talaga ng katotohanan na impormasyon para paniwalaan ninyo. Kasi kahit sabihin man ng ating kaibigan ngayon, hindi pa rin kayo maniniwala. Marami pa rin ang hindi maniniwala. Kung sasabihin namin buhay pa, hindi pa rin kayo maniniwala. Kung sasabihin ko man napatay na, hindi pa rin kayo maniniwala. Kaya ito lang po ang paabot ng ating kaibigan, buhay pa, di ba? Oo. Doon po niyo malalaman mga idol, buhay pa. Dahil hindi natin nakikita ang kanyang bangkay di ba? Oo. Isa din po ang St. Luke's na in-script para ganito po ang lalabas sa social media sa mga DDS supporters, na ito po ang maikalat nila dahil po ay planado na ito.
doon sa St. Luke's na ito po ang gagawin, ito po ang itinuro sa atin na ipalabas natin na nasa kwarto, nasa 304 na kwarto at namatay doon. Pwede yang gawin nila mga idol. Pwede silang madiktahan. Kaya hindi tayo pwede agad na tayo ay magpapalabas na yun po ang nangyayari. Kasi mapapahamak tayo. Ordinaryong tao tayo, dito kayo magtatanong. Kaya si kaibigan, sinabi ng ating kaibigan, kapag hindi ninyo nakita ang bangkay, ibig sabihin yan buhay pa. Yun lang mga idol. Dagang salamat. Pasensya na mga idol. Kasi ayaw ko talaga kasi marami po mga Marcos din dito sa amin. No? Marami mga Marcos din dito. Delikado. So, pag ito yung sinabi ko, tigok tayo. Ako ang pag-initan. Kaya si kaibigan, mismo nagpaabot na. Para daw matapos, mas maganda mag-live silang dalawa para malaman niyo ang katotohanan. Para hindi na po magkakagulo. Mayroon pa. Kung totoong patay na si BBM, ay makikita na natin ang kanyang bangkay. Kapag hindi pa natin makikita ang bangkay, ibig sabihin nito mga idol buhay pa. Yun lang. Salamat mga idol.